ito nga po. Dahil nga sikat na sikat ngayon, itong si Congresswoman Jinky Luistro, talagang lahat ng mga kalaban, ginagamit po ang statement niya laban sa kanya. Ang statement na kung saan nanggaling po sa inyong abang lingkod. Dahil ako po, video ko ang kumakalat ngayon sa mga social media platform, kasama na yung Reddit na akala ko X-rated. Sabi ko, paano naman nasama pa sa Reddit etong si Congresswoman? Bold yun ah. Tiningnan ko, hindi pala. Parang ano rin siya, parang X. Yung mga kababayan. At isa pa, may naghamon. Sino yung naghamon, GP? May naghamon dito na isang, hindi ko alam, follower ba siya or basher. Pero tingin ko naman maganda yung intention niya. Diba? Yung sabi niya rito sa akin, eto Brad, kung sino ka man na nanonood ngayon, sana nandito ka para, kasi sabi niya sa akin, galingan ko daw yung explanation ko. Naku, hinamon pa talaga ako eh. Alright, ayan. Sabi niya sa akin kahapon, hanggang madaling araw yan, sabi niya sa akin. Kasi nag-post ako, sabi ko, ako ay pinanganak sa Mabini. At syempre, ang pipiliin ko at i-endorso ko ay ang isang matalino at may alam sa batas, Jinky Luistro. Kaya dito ako sa Larga, Batangas 2025, sabi ko ganon. Ang sagot niya sa akin, hindi porket magaling sa pagiging attorney, yan mabuti na yan. Trapo din yan. Okay. Sabi niya, magaling nga sana kahit papano. Kaso trapo naman. Niwala man yan sa kalingkingan ni Marcoleta sa pagiging magaling na attorney. Mga kababayan, sabi ko naman, first timer na kongresista, ang daming nagawa. Si Marcoleta, tigulang na sa Congress, gusto pa rin old tradition kahit may corruption. Isa lang yan sa mga gusto lang natin napatunayan, mga ka-GPnatics. Dahil sabi ko nga, may lumabas pa dyan na talagang ikinakalat na mga, ayan mga DDS. Video ko po yan, yung may nakalagay na JNK na yan, video ko yan. Meron yan almost 500,000 views sa YouTube. Itong 2 months ago. Yan yung time na inimbitahan kami ni Congresswoman Luistro para pumunta sa kanila. Kasi nga sikat na siya doon sa Quadcom. Nung time na yon, nagulat din ang lahat. Kahit kayo, nagulat kayo, 'di ba? Hindi nyo akalain na merong isang magaling mag-interpolate doon at napaka fluent at talaga naman makikita natin soft spoken. 'Di ba? Ma'am Lori Fajardo, napaka soft spoken na tao. Eto, sabi naman nila SAS, this congresswoman has a lot to explain. Batangas Representative Jinky Luistro, who has been touted by her own colleague as legal luminary, must explain why she should not be disbarred from the practice of law. Oy, gusto nilang ma-disbarred daw. Etong si Congresswoman Jinky Luistro, alam naman natin mga kababayan. Konting background lang, si Jinky Luistro ay isang professor of law. Okay? Diyan po sa Batangas. At ang kanyang hinahangaan si Nani Perez ata yun. Yung dating judge din. Ngayon, ito papakita ko sa inyo yung video para maalala nyo lang. Munti ko na magaya si JDB kanina. Wait. Hold on. Ay, nawala sa history ko. Wait lang. Teka po Ayan. Na okay. So, ito yung video ko, mga ka-GPnatics. Okay? Ito yung video ko na pinapakita ko sa inyo kanina. Pakinggan natin para magkaroon tayo ng idea at ipapaliwanag ko yan isa-isa. we were surprised by 2 consecutive fabricated
cases of rape. Up to today, you are still trending. So Why? Why are we still trending up to because today? of the last hearing Yeah. about how you grilled Harry Roque. So a lot of netizens are asking, who is this congresswoman? So a quick backstory of how you got into politics and into public service, so that our viewers and listeners I will tell you the The reason why I wanted to content again itong bagay na to kasi maraming nami-mislead. Yung video ko na to, pinutol-putol nila. So lumalabas ngayon sa kanilang side, kung hindi mo mapapanood yung buo na to, lalabas talaga na itong si Congresswoman Luistro, mga ka-GP Natics, ay talagang pwede siyang madisbar. Sa kanilang side kasi pinutol-putol nila eh. Pinalabas nila doon na ito ay alam mo, ikaw ay professor of law, ikaw ay isang attorney, tapos itinago mo ang isang kriminal. Ganon yung gusto nilang palabasin. whole story. Mhm. Ha? This becoming a congresswoman was never planned. Was never intended. No? Okay? 2019, it was my husband's second term as mayor of Mabini. He was the one who intended to run for congressman. Kasi yung sinundan ko will be stepping down because that was his third term. 2022, he has to step down kasi last term na siya. No? So, my husband manifested his intention to run for congressman in 2022. Mhm. So, what happened? As early as 2019, umikot na siya. Inikot na niya yung 6 na bayan. Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lubok, Tingloy. Nagpakilala siya, tatakbo congressman. And then come December 2019, we were surprised. We were surprised by 2 consecutive fabricated cases of rape Okay. against my husband. Kung bakit ko nasabing fake? The complainant is a fictitious personality. Fictitious. The address of the complainant is erroneous. Aha. The address of my husband is erroneous. Aha. The notices of the prosecutor are all returned to sender. The Aha. notices of the court are all returned to sender. And in spite of all those, the court issued a warrant of arrest Yun. against my husband. Eto mga kababayan, syempre sa sarili kong medyo, yung terminology kasi ng ating congresswoman, medyo, anuhan lang natin, yung level ko lang yung level ko lang. Ito kasi yan nangyari. Kung titingnan po natin, teka lang, seryoso, tawa ka ng tawa, GP Hindi kasi ganito yan. Kung titingnan nyo po, sabi nga dito, itinago niya talaga yung kanyang asawa. Kasi, yung complainant, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay talagang fictitious. Talagang alam mong fabricated. Bakit fabricated? Pagmasdan nyo pong maigi ang kung saan po, di ba nagkaroon ng warrant of arrest? So, tinago ni Congresswoman Luistro. Ayan po, Presiding Judge Gian Enrico Navarro. Ayan Mamaya, puntahan muna natin yung maliit. Ayan. Ito, kung titingnan nyo, mga ka-GP Natics, tama yung sinasabi ni Congresswoman Luistro. Nakasulat dito, ayan, complainant, mayroon bang pangalan? Walang pangalan, complainant lang. Address, 370 Purok 209, Barangay Kaybagal South, Tagaytay City. Anak ka ng tinapa, ang ganda ng Barangay Kaybagal South, Tagaytay City. So walang pangalan, mga ka-GP Natics. Alam naman natin sa batas, kailangan, bakit hindi nilalagyan ng pangalan? Ano to? Kasi kaduda-duda. Ako dati, nakasuhan na ako nung panahon na sa reckless driving, sabi nila, reckless daw. Kasi nasagi ko yung nasagi ko yung kotse, pero ako talaga yung nasagi. Kaya lang mali yung anggulo ng pinakita ng aking mga pagkuha ng picture. Kaya ako doon, nagbayad ako ng 5,000. Now, pag ganito kasi, nung ako ay nakakuha ng sabina, merong pangalan yan. May pangalan yan. Complainant, tapos yung address niya, tapos doon din sa sabina nakalagay din doon kung paano, yung kasalanan mo, kung ano yung kaso mo.
para ikaw ay makakapag-explain, 'di ba? Makakapag-explain ka ngayon. Kung at pwede mo ring kausapin yung tao na hindi na kayo magpatuloy, mag-usap na lang kayo private, 'di ba? Magkaroon ng kumbaga tawag dito, isa sa ayos nyo na lang, 'di ba? Ngayon, tingnan nyo naman, nandito yung pangalan ng asawa, Noel Luistro Basit, Cityland Tagaytay, Prime Residence Tagaytay City. So, ano ibig sabihin yan? O, ayan, may address naman si Noel Luistro. Ang problema, yung address, fictitious din. Tingnan nyo yung lugar, mga kababayan. Dito po in-address yung lugar, yung kay Noel Luistro. Dito po. Tapos, pag sinearch mo yon, ang lalabas, talagang hindi siya, hindi siya makita. Tapos, very general. Yung address ay dito sa Prime Tagaytay Residence nakalagay. So kanino dyan? Saan dyan? Aling unit dyan? Yung tinitirahan ni Mayor Noel Ruistro. Ang totoo, mga ka-GP Natics, hindi po sila dyan nakatira. Sa madaling sabi, yung address na pinakita sa inyo kanina, gawa-gawa lamang. Ito, yung address na ito, na Noel Luistro, Cityland Tagaytay, Prime Residence, ay gawa-gawa lamang. So kung dyan ipapadala lahat ng mga subpoenas and everything at kung ano-ano pa, natural mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi matatanggap ni Noel Luistro yung sulat sa kanya. Kasi hindi nga sila dyan nakatira eh. Oh, diba? Paano mo malalaman na meron ka palang kaso sa ibang lugar isinesend yung mga pagtawa o yung mga tawag doon, mga ka-GP Natics, yung sampina hanggang sa dumating na sa pinakamataas na aspeto, talagang hindi po matatanggap dahil hindi sila dyan nakatira. At nalaman na lamang ito ng pamilya nitong si Congresswoman Luistro nung panahon na tatakbo na nga po itong si Noel Luistro bilang congressman. Kasi nga bababa na po, natapos na yung third term nung isang congressman dapat. Okay, Mayor si Noel Luistro. Nakatapos na siya ng 2 term. Dahil wala nang tatakbong congressman, siya dapat ang tatakbo. May kalaban pala. December yun sinabi ni Luistro na may bumulong sa kanila. Ang sabi, uy, nakita namin, nalaman namin na meron palang kaso yung asawa mo. At rape. Ngayon, nagulantang sila. Dinouble check ngayon. Kasi ang nature ng rape, non-bailable yan. Diba? Merong warrant of arrest, non-bailable. Rape, mga kababayan. So, ibig sabihin, hinanap ngayon bilang isang abogada, hinanap niya. Totoo nga na mayroong kaso. Kaya lang nakakapagtaka, mga kababayan, na yung complainant po, diba, walang pangalan. So, lahat yan, return to sender. Oh, anuhin muna natin yung konti pa. Putol-putulin ko lang. Para yung bombang sumabog sa. Oh. Of course, the nature of the case of rape, no bail yan. Mhm. Di ba? What is strange, yung palang warrant of arrest na yun was issued as early as parang September pa, Mhm. 2019. Tapos, may nagbulong lang na kaibigan, December. And I had to take my part to look for that case. Mhm. Ako pa ang naghanap. Until we were able to locate kung ano yung kaso. And to our surprise, may kaso nga. May warrant of arrest nga. Mm. May picture nga ng asawa ko. But the picture was a picture that was grabbed from the internet, no? Mhm. Walang katabing babae. Siya lang. Nasa campaign. Yun. So, that was a very big blow to us. Kasi, this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know, but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. Oh, kita nyo mga ka-GP Natics.
Although sabihin natin mali yung ginawa niya na tinago niya kasi ng 2 months eh. Tinago niya talaga ng 2 months. Kaya lang bilang isang asawa, papayag ka ba na yung asawa mo, alam mo bilang isang abogado, na may mali dito sa nangyaring ito sa kaso ng asawa mo, may warrant of arrest, pero walang complainant, walang uma-attend. 'Di ba? Tapos yung mga subpoenas and everything, talagang nagba-back to sender. Kung sino mang sender yon, di na natin alam kasi walang pangalan eh. Wala rin nagpapakita sa arraignment, mga kababayan. Hanggang sa dumating, syempre hindi rin alam ni Noel Luistro na meron pala siyang kaso. Kaya anong nangyari, narapol po yung kaso. Naglabas ng warrant of arrest. Ang ginawa nung nalaman ni Jinky Luistro na merong warrant of arrest, despite the fact na fictitious yung address, fictitious, fabricated, yung pati yung tao, yung complainant wala naman, paano nagkaroon ng warrant of arrest? So dinouble check niya ngayon. Nung narapol ito, sabi niya dun sa judge, will you please double check kung itong kaso ba na to ay sapat para magkaroon ng conviction ang aking asawa? Kasi unang-una, mga kababayan, tingnan natin kung sapat ba yung to substantiate yung evidence. Ngayon dinouble check ng judge. At syempre ang hiniling ni Congresswoman Luistro yung parehas din po ng kay Laila de Lima. Uy, parehas kay ni JDB wala naman ako ibang masasabi kasi yun yung mga alam ko sa batas, demurrer to evidence. Ibig sabihin, mga ka-GP Natics, yan ba yung mga katunayan, katibayan ay magsasubstantiate doon sa allegation sa aking asawa? Syempre sabi ng judge nung dinouble check, mga kababayan, ay hindi nga po yun magi-stand. Dahil unang-una, kino-question dito yung complainant, kino-question dito yung address, hindi po address nila Noel Luistro yon. Sa madaling sabi, talagang ito ay ginawa lamang na talagang para itong si Noel ay maudlot ang kanyang pagtakbo bilang congressman. So kaya tinago niya yung asawa niya. Habang siya po ay nakikipaglaban sa korte, 2 buwan na nakatago yung asawa niya. At nanalo nga po sila doon sa kaso. At yung kaso dinismiss ng judge. So okay na, mga kababayan, okay na nun. Dahil napatunayan naman talaga na ito ay gawa-gawa lang, fabricated lamang. At ang kinatatakot talaga doon nung panahon na yon ay yung pagpatay. Mga kababayan, etong sila Jinky Luistro, hindi nila kakampi ang mga Duterte. Nung panahon na yon. Alam nyo naman, kapag hindi kakampi ang mga Duterte, anong ginagawa? Tinataniman ng ebidensya. Pag hindi kakampi ng mga Duterte, anong ginagawa? Pinapatay. So kinakatakutan nila yon. Kaya gumawa ng paraan itong si Jinky Luistro, mga ka-GP Natics. Nakakapagtaka lang na nagagamit pala yung mga bagay na to. Sana naman wag niyong gamitin sa masama itong bagay na to ha. Baka mamaya merong gumaya dito. Pwede ko palang kasuhan si JP. Ilalagay ko sa ibang address. At dahil hindi siya doon nakatira, hindi niya marireceive ngayon. Pag hindi niya na-receive, irarapol ng judge at makakasuhan si GP ng rape. Wag naman. Wag niyong gawin yun. Unang-una, mga kababayan, mabuti naman akong tao. 'Di ba? Ito, pakinggan nyo pa yung sinasabi dito para mag-substantiate doon sa mga paliwanag ko. Alam ko, hindi ako abogado, hindi ako kasing fluent, kasing linis ng paliwanag nila JDB. At least, yung mga nanonood, kasi ako talaga may pasimuno ng video na to. Kaya kailangan ko magpaliwanag dyan. At marami po ang talagang pumuputakte doon sa comment section ko. What I did, tinago ko po asawa ko. Tinago. So, wanted siya. Mhm. Di ba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado
tapos makukulong ang asawa ko. Ayan ang sinasabi nila. Oh, abogado ka, bakit itinago mo yung may kaso? Siyempre, abogado nga siya eh. Yun nga mismo ang sagot eh. Alam niya na walang katotohanan sa una pa lang. Dahil doon sa ebidensya na ipinapakita, walang complainant. Mga kababayan, sabi nga niya dito eh. Plan Oh. was never intended, no? 2019, it was my husband's second term as Mhm. mayor of Mabini. Ulitin ko lang He to. was the one who intended to run for congressman. Kasi yung sinundan ko Mhm. will be stepping down because that was his third term. 2022, he has to step down kasi last term na siya, no? So, my husband manifested his intention to run for congressman in 2022. Mhm. So, what happened? As early as 2019, umikot na siya. Aha. Inikot na niya yung 6 na bayan. Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lubok, Tingloy. Nagpakilala siya tatakbo congressman. And then come December 2019, we were surprised. We were surprised by 2 consecutive fabricated cases of rape against my husband. Kung bakit ko nasabing fake? The complainant is a fictitious personality. Oh, The fictitious. address of the complainant is erroneous. Erroneous. The address of my husband is erroneous. The notices of the prosecutor are all returned to sender. Oo. The notices of the court are all returned to sender. 'Di ba? Lahat bumabalik mga ka-GPnatics. Yung notice ng korte ay lahat return to sender. Address ni Mayor Noel is erroneous, address nung is erroneous. Yung complainant is fictitious kasi complainant lang ang nakalagay. Again, mga kababayan, para sa ating kaalaman ha. Sa batas po, bakit hindi inilagay doon? Baka naman ayaw niyang magpakilala kasi natatakot siya. Mga ka-GPnatics, pagdating po sa batas, oo, meron tayong Privacy Act of 2012. But it doesn't mean and it doesn't cover yung tinatawag po natin pagdating po dyan sa korte. Kasi pag may korte na, meron ng kasuhan, yan ay public in nature na. So hindi na natin pwedeng itago yung mga pangalan natin, yung mga address natin kasi binibigyan tayo ng pagkakataon para magkausap ng complainant at yung kino-complain. Okay? Tandaan niyo po natin yan. Hindi mo pwedeng ikaw magkakaso kasi, Mr. Attorney, pwede bang hindi ko ilagay yung pangalan ko dyan? Pwede bang hindi ko ilagay yung tamang address ko? Hindi pwede yon. So pag ganun ang mga nakalagay, mga kababayan, magkakaroon na ng duda talaga. Diba? Tandaan po natin na yan ang tinatawag na Data Privacy Act of 2012, hindi niya po cover kapag nagkaroon na ng kaso. So dapat lahat ng mga information, yung pangalan mo complete, yung address mo complete, dapat yan ay inilalabas. At wala pong nagpapakita yung address na kay Bagal South. Yan po ay hindi mo ma-search, hindi ma-establish kung saan ba yan. Tapos yung resident ni Noel, kaya pala doon inilagay dahil para siguradong hindi matatanggap. Kasi Batangas po sila Mabini. Ito ay Tagaytay. Wala po silang residence dito, mga ka-GPnatics. So talagang parang pinigilan lang siyang tumakbo. Kaya lang, ang nangyari niyan, masinamang palad pa yung mga kalaban. Bakit? Oo nga, napigilan nila si Noel na tumakbo bilang congressman. Ang nanalo naman tumakbo ngayon si Congresswoman Luistro. Di napasama pa sila ngayon dahil, alam mo, between the two, sorry, Mayor Noel hindi ko pa alam yung capacity mo. Si Congresswoman Luistro nakita namin. Kaya lang mga kababayan, magiging bias muna ako ng konti. Nakita ko talaga yung talino nitong si Congresswoman Luistro So, kumbaga sa kalaban, mga kababayan, natanggal mo yung medyo mahina, pero ang pumalit naman, hayop, napakalakas. Oh. Sabi ni Charlie Whiskey, a criminal case usually don't need a complainant. Ba? Kailangan. Paano mo ngayon kakausapin?
Complainant, paano ka magko-complain? Yan ay ano, ang nature niyan, rape. Tapos, magkakaroon ng arraignment, magkakaroon ng walang attend dahil walang pangalan yung complainant. Pwede ba yon, Charlie Whiskey? Kalokohan naman yan. Hindi ganon. Wala nga pong uma-attend eh. Nagkaroon ng arraignment, nagkaroon ng hearing, wala pong uma-attend. Oh. At paano yun? Paano yun nagkaroon ng warrant of arrest despite the fact, mga kababayan, na hindi rin uma-attend yung tao, yung complainant? Sige nga. Oh. Diyos mio, Marimar. Demurrer to evidence yata yung final namin petition. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence yata yung final namin petition for demurrer to evidence, it was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ng taga Mabini. Dahil sa kahit ng emotion na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pa lang niya. We discovered another case. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. Okay, so sabi pa rito mga kababayan, inulit pa yan. Kasi nung na-dismiss na yung kaso dahil sinabi ni judge, ni-request kasi nila na ipa-double check, demurrer to evidence nga yun, yung ginawa nila. Parang yung kay Dilima, mga kababayan, na na-dismiss yung kaso niya, di ba? Ganon din yung ginawa ni Jinky Luistro. After ma-dismiss yung unang kaso, na may yung warrant of arrest na may rape, mga kababayan, after 2 months, meron na naman po na kaso. Kaya lang, this time, sabi ni Congresswoman Luistro, naunahan na namin, hindi na umabot sa judge. Kasi nakarating na kaagad sa amin na meron na namang kaso. So, parang inano pa lang, mga kababayan, yung hindi na umabot doon sa pagkaroon ng trial o hearing. 'Di ba? Alam niyo, Charlie Whiskey, unang-una, kung tama ka, sinong paniniwalaan ko sa inyo? Hindi ako magaling sa batas. Pero etong nagsasalita, okay? Etong nagsasalita ay isang abogada at isang tinatawag nating professor of law. So kung totoo yung sinasabi mo na hindi kailangan ng complainant ng pangalan, di dapat sinabi niya yon. Diba? Bakit hindi niya sinabi? Because she knows what she is doing. Kaya nga po, napawalang sala. Dahil fictitious yung complainant, walang pangalan, at the same time, erroneous yung address, erroneous din yung address nitong si Mayor Noel. Simple lang ang paliwanag dyan, di ako makipagtalo sa'yo. I am not good when it comes to the law. But of course, mga kababayan, naiintindihan ko yung side nito ni Congresswoman Luistro. She is a lawyer of the law, officer of the court. Diba? Siya ay isang professor of the law. Alam niya po yung ginagawa niya. Kaya nga yun naging main reason niya para mag-submit po ng o mag-request ng demurrer to the evidence. Kasi fictitious yung pangalan. Bakit walang pangalan? Ikaw ba, Charlie Whiskey, kaya siguro wala kang pangalan. Subukan mo na mag-complain na wala kang pangalan. Sige nga, try mo lang. Bago ako, syempre, alam na ni Congresswoman Luistro yan. Tama? Yan, sabi ko sa inyo Bago pa tayo mag-explain dito, alam na yan. Kaya nga po pinagbigyan ng judge na i-dismiss yung kaso kasi fictitious talaga yung pangalan
Erroneous yung address, erroneous din yung address ng complainant. All the notices are back to sender. Pero kaninong sender bumabalik? Yun ang tanong eh. Oh, wala namang address na ganito. Yung kay Bagal South. Yung 370 Purok 209 Barangay kay Bagal South. Okay, sabihin natin na hindi kailangan ng pangalan ng complainant pero yung address. Hindi rin kailangan. Yung naririnig mo na sinasabi na people of the Philippines versus blah blah blah. Mga kababayan, may complainant pa rin doon. Oh. Diyos ka. Okay, hindi na ako makikipagtalo sa bagay na yan. Maliwanag.